So mga kaiksena, ito po yung sinasabi ko na dapat wag ko na daw patulan, wag ko nang pansinin. Pero hindi ko kasi matiis at maatim na hindi sumagot para linawin yung issue. Okay? Dahil ang issue ng mga bobong DD shit, mga kaiksena, umpisa pa lang, hindi nila naiintindihan na mali na yung ginagawa nila. Tungkol po ito sa 20 sa 20 OFW na inuwi sa bansa. Okay? Inuwi po sa bansang Pilipinas, ngunit sila ay mga yumao na o patay. Naintindihan ninyo? Condolence po sa lahat ng pamilya ng mga namatayan nating OFW. Doon pa lang mga kaiksena, sa paggamit nila ng issue ng patay, wala nang respeto para lang makagawa ng fake news, makagawa ng kung anong implication tuloy ng kung ano mang gusto nilang ipahid at gawing ikagagalit ng tao kay Pangulong Bongbong Marcos. Tanong, paano nakauwi yung mga bangkay? 'Di ba? Sino ang nag-uwi ng mga bangkay? Tanong lang mga kaiksena, hindi ho ba gobyerno, OWA, 'di ba? Sino ba nag-uwi? Kasi gusto nilang palabasin, tinatago daw ito sa taong bayan. Ayaw daw malaman ng taong bayan. Tanga lang. Bukod pa doon mga kaiksena, talagang gusto nila magalit yung tao kay Pangulong Bongbong Marcos. O ito, papakita ko sa yung mga chismosa. Unahin na natin tong isa. O yan, itsura pa lang, di ba? Ito muna, mamaya natin magre-react ng bongga. Dito muna, pakinggan muna natin yung pakalat nilang fake news, ha? Okay. Ate, galingan mo, ha? O. Pasok lang na balita, 20 na mga OFW na galing sa bansang Kuwait, dinala o dumating sa Pilipinas na wala ng buhay. Nakasilid na sila sa kabaong. At ang pinakamalala na sitwasyon, Ate, bilisan mo, nahihirapan ako sa iyo. Makinig Hindi. Baka nabibitin Huminga ka nga. ay itinatago Ano? Itinatago daw mga kaiksena. Sa kanya na nanggaling Nakikita niyo yung picture sa likod niya? May OWA na nakalagay. May pare nagpapamisa. Tinatago daw Tang inumin mo ate. Paano mo nasabing tinatago nakita mo nga. Nasaan ba yung tubo? Isa pang tang inumin mo ate. Paano tinatago? Nakapost nga. Mase-search mo nga. Hindi ba naman talaga saksakan ng mga bobo to mga vloggers ng DDS talaga? Tatanga nyo. Paano nyo nasasabing itinago? Ang itinago, hindi mo nalaman, hindi mo nakita. Nasaan ba yung tubo? Tanga! Di ba? Tuloy natin. Nako, gagalit at ang pinakamalala na sitwasyon ay itinatago ng ating government ang information kung paano sila namatay. Nakikita mo ba sa screen na ipina-flash mo? Nandyan sa'yo Makinig ka muna, Lenny, ha? Kalma ka lang. Mamaya sabihin ko sa'yo ang lahat, ha? Ako ang gigig. Tutubuhin ko to Nasaan ba yung tubo? At ayon sa aking pananaliksik, nanaliksik ka pa, namatay daw umano sila sa natural causes of death. At mayroong mga background check na ang mga OFW na ito ay inaabuso. Ngayon, habang nakatinggap ang information sa mainstream media, bakit itong mga mainstream media sa Pilipinas hindi mo malaman na napakagaling nilang manaliksik, mag-fact check, pero pagtungkol naman sa buhay ng mga Pilipino. Teka. Sinasabi niya, namatay daw sa pang-aabuso.
kanino mo nalaman? Kanino mo nalaman yung sinasabing abuso o inaabuso? Meron ka bang verified information? May report ba na talagang inaabuso? Kasi kung halimbawang pautot nyo lang yan at sabi-sabi lang, eh di parang wala din kayo pinagkaiba kay Sarah. Talagang DDS talaga kayo. 'Di ba? Ulitin natin. Ano sabi niya? Oh. Tuloy mo, te. ay inaabuso. Saan galing? Saan galing? Ulitin mo. Ulitin mo. Ulitin mo. Wait lang, ha. Saan na ba yung game? At ang pinakamalala na sitwasyon ay itinatago ng ating government ang information kung paano sila namatay. Oh. At ayon sa aking pananaliksik, Oh. namatay daw umano sila sa natural causes of death. Oh. At mayroong mga background check na ang mga OFW na ito ay inaabuso. Saan galing yung background check mo, ate? Tang inumin nyo naman, oh. Yan na naman tayo, eh. Papakalat na naman kayo ng impormasyong hindi naman nyo na-verify. Tas pagka, halimbawa, na-fact-check kayo mga tang inumin nyo, sasabihin nyo, honest mistake. Sabihin nyo, no one is perfect. Tang inumin nyo naman talaga. Nasaan ba yung tubo? Ngayon pa kayo mag-iisip ng ganyan, eh mas lalong maigpit na nga ang batas para sa ating mga OFW dyan sa Saudi. Naalala ninyo mga kaiksena kung gaano na kayo ang ating, lalo na sa Middle East, di ba? Na mas pinadali na nga at mas pinagkaroon ng pangil yung ating mga naabusong kababayan sa Saudi o hindi lang sa Saudi, sa ibang bansa. Tapos ngayon ka pa chumichismis ng ganyan, te. Talagang yung ano niya, no, yung mukha niya ng pagkikwento, talagang, Nasaan ba yung tubo? hayop talaga, oh. Okay, tuloy natin, ha. Eh di sana ikaw na nag-imbestiga. Oh. Sige, tuloy natin. Ngayon, habang nakatinggap ang information sa mainstream media, bakit itong mga mainstream media sa Pilipinas, hindi mo malaman na napakagaling nilang manaliksik, mag-fact-check. Pagchik. Pero, pagtungkol naman sa buhay ng mga Pilipino, wala silang pakialam dahil ang pakialam lang nila ay saliksikin yung impeachment ng Vice President. Ayun. Nasaan ba yung tubo? Eh di lumabas din. Kung bakit ganyan ang estilo mo, te. 'Di ba? Oh, yan ang sinasabi ko. Yun pala ang ise-segue, yung impeachment. Kaya hindi na papakchik. Ayun sa assessment. Nasaan ba yung tubo? Ay! Kuwang-kuha mo yung tawa ko, ate, ha? Saya mo. Ang galing din, eh, no? Di nahuli mo, di ba? Oh, sige. Palusutin natin. Dito, nagagalit ang mga tao. Sino? Kayo lang. Ba't di ka nagagalit, Direk? Nagagalit ako sa kanila. Kasi fake news nga. Ba't ano bang meron ako dito, nasa telepono ko, isang information. Wait lang, asan na yan? Ito. Papakita ko sa inyo, ha. Ito ay legit na source and information. Hop. Mamaya. Kalmaan nyo lang. Okay, tuloy natin, ha. Talaga ito mga buha nga talaga nito. Dito nagagalit ang mga Pilipino, kaya hindi kayo magtataka. Ano tawag mo sa amin? Chinese? Nasaan ba yung tubo? Huwag mo nga nilalahat ang inumin mo. Ano ba? Lahat ng Pilipino? So, kami dito na halos 1,000 million. At ako, Chinese kami?
Tanungin mo naman kami, kung ano ba kami? Chinese kami, Pilipino, o ano, Zimbabwean? Nasaan ba yung tubo? Ano yun? Hayop talaga. Oh. Sige, tuloy natin. Na bakit kulilat pa rin kayo sa rating? Ay, sige, palusutin mo na direct. Puso mo. Dahil nga, yung mismo ninyong ugali, pinoprotektahan ninyo yung kasamaan na pinaggagawa ng ating government ngayon. Isipin nyo, yung bibig ninyo, napakaingay sa impeachment. Maya-maya ang balita. Pero itong mga OFW na dumating sa bansa natin, niwala man lang balita kung anong dahilan. Mamaya, sasabihin ko sa iyo kung bakit, ate. Ay, hindi kita kapatid. Wala akong kapatid na chismosa. Oh. Kung paano sila sabay-sabay na namatay, isipin mo yan. Ano sabay-sabay na matay? Fake news katang inumin mo. Nasaan ba yung tubo? Ayos ka rin magbalita, Sabay-sabay na matay? Ano yan, nag-usap-usap? Mamatay tayo. Ngayon na, lahat tayo 20. Nasaan ba yung tubo? Ganon? Hoy, ba't nagwawala si Siopaw? Ha? Bakit? Ayos din to si ate, Ang galing, Sabay-sabay, Si Viola naman, Ano yung Zimbabwean? Parang baboy na may asim. Zimbabwe na lugar na bansa. 'Di ba pagka tinatawag sa mga nila citizenry ganon. Nasaan ba yung tubo? Ako lang nakakaalam nun, Zimbabwean. Hi Raquel Santos, good afternoon, direct tea time ng Mahjong. Ikaw merienda na. Ay salamat Barbilat! Saya muna tayo para mawala yung malas sa mukha nito. Itong chismosa. Barbilat, tika na, dali. Barbilat, Barbilat, Barbie, 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 Barbilat, Barbilat, Barbie, 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 Barbilat, Barbilat, Barbie, 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 Barbilat. Ganon. Thank you, Raquel Santos. Tuloy tayo. Sige, ate, galingan mo, 20 bodies dumating lang sa Pilipinas? Tapos walang information kung ano ang dahilan ng Wala information nakakuha ka nga, sabi mo. Nasaan ba yung tubo? Anong chismis niya kanina? Anong chismis niya? Ikaw nga nagsabi ng information. Di ba? May marites ka pa na sinasaktan daw, inaabuso. I-report nyo. Kayo na, isi-send ko na lang, isi-search, isi-send ko na lang, ipopost ko sa Facebook peds. Tuloy natin. Nilang pagkasawi o pagkamatay? Ano yun? Ang galing ninyo mag-report, news media, sa impeachment sa mga Duterte. Kapag kasiraan ng mga Duterte, ang galing ninyo magbalita. Sabay-sabay pa kayo ang ingay nyo sa social media, sa television. Pero itong dumating na 20 bodies na OFW galing Kuwait, hindi man yun maibalita kung paano, kung anong mga dahilan ng kanilang kasawian. Bakit wala siyang buhay dumating sa Pilipinas? Nakakagalit ito sa totoo lang. Nakakainis na, grabe, sobra naman, ganun na lang ba tayo? Nagkakainis, nakagalit, nagkakasubra. Sabi niya kanina, 'di ba? 'Di ba tama ang sinabi mo, unidentified mind, natural cause of death. Tapos may chismis pa siya na inaabuso. Saan mo nakuha yung informasyon na yan? Tapos sabi mo, wala informasyon, di ba? Sara de Guzman, pabati po sa ate kong nagpapa-tea time ng Mahjong. Ay! Magkasama kayo? Oy, thank you para sa inyo. Barbilat, tara, say ulit tayo. Barbilat, Barbilat, Barbie, 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 Barbilat, Barbilat, Barbie, 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 Barbilat, Barbilat, Barbie, 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 Barbilat.
Ano daw, feeling sikat si Brian. Mamaya, titirahin ko rin yan. Naka-line up yan dito. Oh, ito na, Gabe. Tuloy natin si Saliksik. Saliksik. Oh. Kapag kasiraan sa administrasyon, kasiraan sa government ngayon, itinatago ng mainstream media. Wala sa pakialam. So doon lang tayo makapokus sa mga Duterte. Mas lalong lalala yung trust rating ninyo kapag ganyan. Pinuprotektahan ninyo mga kandidato nyo. Oh, okay na. Mamaya natin to sasagutin ha. Papalampasin muna natin siya kasi may dalawa pa tayong candidates. Okay. Sunod na natin to mga kaiksena. Oh, ito. Ang pangalan nito, si Filter999. Okay? Tanggalin na natin siya. Yan. Ito si Filter999. Grabe oh. Walang ang kinis. Grabe. Walang kahit anong sumpa. Grabe naman yan. Pakinggan natin si ate ha. Dahil mamaya, siya rin ang dudurog sa sarili niya. Sige. Ate, galingan mo ha. I will give you 2 minutes and 58 seconds. Go. Wala man lang reaction ang ating presidente si Bongbong Marcos tungkol sa mga naiuwing bangkay. Take note mga kaiksena ha. Ito, yung babae kanina, chismosa ang nauna. Hindi ko alam kung saan lugar yun eh. Pero ito, nasa New Zealand. Okay, take note ha. Nasa New Zealand siya doon. Doon siya New Zealand. Sige, tuloy natin. Ng mga OFW na galing Kuwait. Maraming nagtatanong kung bakit naipon ganun kadami ang ating mga kababayan. Wait lang. Sino dito mga taga-Kuwait, taga-Saudi Arabia, taas ang kamay? Mamaya, may tatanong ako sa inyo ha. Taas ang kamay ha. Okay. Humanda yung mga taga-Saudi Arabia dyan. Kahit ako nagulat eh. Example ko na lamang yung Ate, bobo. Bobo ka ba? Nagtatanong lang. Yung video mo patay edit. Ano ka, hindi mo masabi ng dire-diretso yung gusto mong sabihin? Ano ka, may script? Pasinin nyo yung video niya, putol-putol. Diba? Oh. isang kababayan natin na meron siyang cancer. Na-hospital siya ng January. Nagkaroon siya ng cancer. So, January pa lang, humingi Tandaan niyo yung sinasabi niya, yung may cancer daw, tapos January ha, January. Okay, ate ha, panindigan mo yung sinasabi mo ha. siya ng tulong para makauwi ng Pilipinas. Kasi undocumented siya sa bansang UAE. Noted, undocumented. Mga kaiksena, take note of that. Undocumented si ate. Okay? Country siya. So, nagkaroon siya ng malalang sakit. January pa lang, humingi siya ng tulong para makauwi ng Pilipinas. Buwan ng January, malakas pa siya. Pero humingi na siya ng tulong para makauwi ng Pilipinas. Pero hindi siya nakauwi. Follow up kami ng follow up. So, hanggang sa mamatay na lang siya sa hospital. Hindi siya nakauwi. Halos 3 months o 4 months siya doon sa hospital. Samantalang nung kalakasan niya, ay humihingi siya ng tulong para makauwi ng Pilipinas, para makita yung mga anak niya. Dahil nga undocumented siya, hindi siya basta-basta makakauwi kung hindi siya hihingi. Narinig nyo mga kaiksena, ha? Undocumented at hindi siya basta-basta makakauwi. Okay? Undocumented. Shoutout sa si Sarah. Shoutout daw si Sarah, hoy. See you later daw, bilisan mo. Barbilat, tawag tayo, huli ka na, sayo muna. Barbilat, Barbilat, Barbie, 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 Barbilat, Barbilat, Barbie, 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 Barbilat, Barbilat, Barbie, 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 Barbilat. O, tuloy natin. Okay, undocumented. Okay, at hindi basta-basta makakauwi. O. Hihingi ng tulong sa ating gobyerno. So, nakakalungkot lang guys. Ihaharap kita kay, kay Secretary Kakdak ha, pag hindi mo pinarating ko kay Sir Kakdak to ha, lumapit ha, sige ha, baka mamaya kung sino naman yung nilapitan nyo naman dyan, di ba? Kasi kahit anong follow up natin para makauwi ang ating kababayan, hindi siya nakauwi. Namatay siya sa UAE. Nabalitaan niyo guys yung mga Pilipino o mga kababayan natin na napakadaming sakit na cancer. Isa siya doon. Nagmamakaawa siya guys. Gusto niyang umuwi ng Pilipinas. Tanong,
Kaya mo bang iharap at sabihin kung sino yung sinasabi mong kung saan siya nagmamakaawa? Yan ang problema sa atin eh. 'Di ba? Baka mamaya yung istorya na sinasabi mo, nakuha mo lang din at nakuha mong chismis sa iba or sabi lang sa'yo, tapos kinikredit mo na totoo na agad na yan mismo talaga. 'Di ba? Kasi kung totoo yung sinasabi mo na yan at sa tamang tao kayo nagpunta, 'di ba? Sa tamang tao kayo humingi ng tulong, ay malamang sa malamang matulungan talaga kayo. Eh baka mamaya hinihingan nyo ng tulong, eh iba pala. At saka, alam nyo naman mga ka-eksena, kapag ikaw ay undocumented, lalo na't nagkaroon ka ng sakit sa ibang bansa, alam mo kung anong ang mga pagkakaiba? Una sa lahat, pagdating sa benefits, meron kang hindi makukuha na meron yung mga documented. Tama, mali. At syempre, pag ikaw, halimbawa, ay namatay at ikaw ay documented, hindi mahirap iproseso. Pero pag ikaw ay undocumented, mahihirapan at natatagalan bago maproseso yung bangkay mo. Oh. Yun yung nagko-cross country, totoo, illegal, TNT. Kaya nga, yan ang sinasabi madalas sa atin ng mga OFW, ng mga nandyan sa OWA, o nung dati pa ng DMW, o ng tawag dito, pangalan dati niyan. O basta, DMW na ngayon eh. O. Nagmamakaawa siya sa ating ahensya ng gobyerno na gusto Sino nga yun? Hindi mo banggitin? Banggitin mo. Kasi madali lang magsabi niyan eh, nagmamakaawa eh. Baka naman kung anong klaseng makaawa yan sinasabi mo. Ito lang mga ka-eksena, hindi ako kumbinsido dito sa kwento nitong mokong na to at mamaya siya yung babasag sa sarili niya. Oh. Gusto niya makita ang kanyang anak, gusto niya makita ang kanyang pamilya bago siya mamatay. Kasi alam niya, kasi may stage 4 cancer na siya. So walang nagawa. Namatay siya sa bansang UAE. Hindi natin alam kung nakauwi na siya kasi last na nakausap ko yung pamilya. Hindi natin na alam kung nakauwi na siya. Last natin nakausap yung pamilya. Kailan? Oh. March, tinatanong kung paano daw yung proseso para mapadali na mapauwi yung bangkay ng kanilang kapatid. So marami ding nagtatanong, maraming nagagalit, bakit ganun kadami ang mga kababayan. At hindi lang yan guys, alam ko, marami pa dyan na mas delikado. Kasi alam niyo guys, yung iba, hindi talaga binabalita para hindi maalarma ang tao. Kaya sa administrasyon na to, nagpapatunay na mabagal talaga ang serbisyo ng ikaw ba naman, hindi ka magtataka, 20 na bangkay ng mga OFW biglang inuwi sa Pilipinas. Mga kababayan natin, nagtrabaho sa ibang bansa, pinagsilbihan ang dayuhan, pag-uwi sa Pilipinas, patay na sila. Tang inumin mo te. Bobo ka ba talaga? Ito hindi ko inaano yung mga kababayan nating namatay Pero, kung magkasakit ka bilang OFW sa ibang bansa, kasalanan ba ng gobyerno? Hindi, tanong ko lang sa inyo, kung nandun ka halimbawa sa ibang bansa, okay naman ang trabaho mo, okay ang lifestyle mo, tapos tira ka ng tira ng inom, sige ka ng sige ng kung ano-anong pinagagawa mo, inabuso mo ng inabuso yung katawan mo, hanggang magkasakit ka. 'Di ba? Sino may kasalanan? Ako? 'Di ba? Hindi, tanong ito, literal to mga ka-eksena. Sino may kasalanan? 'Di ba? Pag ganyan may karamdaman, imposibleng hindi kayo tulungan ng gobyerno diyan, maniwala kayo. Maniwala kayo dito sa hindot na to. 'Di ba? Maniniwala kami sa iyo kung naglatag ka ng impormasyon. Ito po, tinawagan namin tong ahensya na to. Ito po si Sir ganito. Sana nakatanggap na kami o nakatanggap na ng balita na report na may isang OFW humihingi ng tulong. Oh my God! Ang dali na ngayon maka-access na sasabihin mo hindi makahingi ng tulong. Wow. Nasaan ba yung tubo? Di ba mga ka-eksena? Joy Lim, maraming salamat Wait lang sa Barbilat Bumabanat lang ako.
'Di ba nagets nyo naman siguro mga ka-eksena. Hindi natin sinisisi mga kababayan natin na magkasakit. Pero ang dahilan kung bakit ka nagkasakit, sino ba? Sino ba gumawa ng karamdaman mo? Ako? Pati may pagkakasakit ng kababayan natin, parang kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Wow. So ako, nagkasakit ako sa ibang bansa. Buhat ako ng buhat ng mabigat kasi tiniis ko yung hirap dahil gusto kong kumita ng pera, di ba? Kung tutuusin naman, pwede akong umalis doon sa trabaho ko dahil mabigat. Pero dahil sa mas gusto ko yung trabaho na yun kahit nahihirapan ako at hindi ko inakalain ganun mangyayari sa akin, nagkaroon ako ng split disc. So, paano gagawin ko? Sihin ko yung gobyerno? Meron ngang patakaran doon sa pinuntahan kong bansa sa kasunduan ng Korea at ng Pilipinas o EPS kung tawagin. At bilang OFW sa South Korea, meron doon nakapapaloob na pwede mong gawin. Pag halimbawa, hindi mo kaya yung trabaho, agreement yun ha. Pag hindi mo kaya yung trabaho, pwede kang magpa-release, hanap ka ng ibang trabaho na kaya mo. Kaso, ako, tiniis ko. Kasi, kumbaga, mas gamay ko na yung trabaho na yon, kaya okay lang. At saka, para sa pamilya, ganyan. So, tiniis ko, nagkaroon ako ng gano'n. Sino sisisihin ko? Ikaw? Nasaan ba yung tulog? Ewan ko sa'yo. Ang ingot mo rin So bakit wala man lang reaction ng ating presidente? Nagtalon-talon pa siya na parang walang nangyayari sa Pilipinas, parang walang nangyayari sa kanyang mga kababayan, di ba? Mamaya sasagutin ko din sa sinasabi mo bakit walang reaksyon yung presidente, bakit walang reaksyon ng PCO, bakit walang reaksyon yung mainstream media. Mamaya sasagutin kita. Pero ang sasagot muna, yung kakambal mo. Ito, narinig yung sinabi niya yung video kanina mga ka-eksena, ito ulitin ko. Itong video na to, updated to. Nauna to ng ilang araw. Basta nauna to, ito yung bago. Bago tong video na to, nakikita nyo na yan. Bibigyan ko ngayon ng lumang video. Mga, siguro ilang days lang ang lumipas. Pero i-double check ko muna. Double check ko muna mga kapatid Wait lang. Mamaya na. O, dito na muna. Manapin ko pa. O di siya yan. Mga ka-eksena, nakikita nyo. Siya yan. Yung nakikita nyo dito sa baba, OWA. Okay? Ibang pamilya. Mga pamilya ng mga namatayan na OFW. May kasamang pare at ang OWA nandyan lahat. Tingnan nyo kung anong comment niya dyan. Pakinggan nyo tong comment niya rito Na rin po yung 20 na talaga, may background pang malungkot sige, tuloy natin. labi yung yumao nating mga kababayan sa bansang Kuwait. Hindi po natin alam kung ano ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Nasaan ba yung tubo? Sabihin mo nga sa amin, kailan mo nalaman, saan mo nakuha yung balita mo kanina, yung updated niya, pero nung, wait nga lang, tingnan na nga sa may hindot na yan, ano pangalan nito? Wait lang para hindi ako magkamali, hanapin ko lang, para masabi ko sa inyo yung date mismo. Yan. Wait lang okay. Wait lang. Okay, ayan, all. So, wait lang yung video kanina mga ka-eksena, yung nauna, okay? 23 hours lang ago na in-upload. Pero ito, second day. Second day na to. 2 days ago tong video na to Biruin nyo mga ka-eksena, dito wala siyang alam, hindi niya sure. Tapos doon sa isa, alam niya, ang dami niya sinasabi, pero walang nilalatag na ebidensya. Ba't mo sinasabi yun, Direk? Kasi dito, yung video na yan, tumabo ng magandang views. Nasa 70,000 views na siya at meron ng 34,000 share. Kita nyo, di ba? Tabo, kitang-kita siya. So, ang laki ng kita. Itong bago niya, naka 30K na to. Ito. Okay? Talagang hindi niya tinantanan mga ka-eksena. Tuloy-tuloy pa rin siya sa content na yan. For content ka, te. Sige, tuloy natin. Ulitin ko
Kanina, dami niya sinasabi. Na rin po yung 20 na labi yung yumao nating mga kababayan sa bansang Kuwait. Hindi po natin alam kung ano ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Pero base po sa Department of Migrant Workers, yumao sila dahil sa kanilang karamdaman. Kung totoo man na yumao sila dahil sa karamdaman, may Kaya ako nagtataka mga ka-eksena. Kanina may kwento siya na may cancer, stage 4 daw na cancer, na ang pinasabi niya, nakakausap niya, tinutulungan niya daw. Pero bakit dito hindi mo kagad doon sinasabi? 'Di ba? Kung totoo yung sinasabi mo na may cancer na OFW stage 4 na nakakausap mo pa yung pamilya, tumihingi sa iyo ng tulong, tang-ina mo ka, ay tang-inamin mo, 'di ba? Bakit sabihin na, baka naman nandiyan, Derek, huwag ka kasi excited, baka nandiyan eh. konting paalala lamang po ako sa mga mahal nating mga kababayan sa bansang Middle East. Kung may nararamdaman po kayo or sa tingin nyo po is hindi na kaya ng katawan ninyo, umuwi na po kayo ng Pilipinas. Huwag nyo na pong hintayin na sa ibang bansa po kayo malagutan ng hininga. Kasi hindi nyo makikita ang inyong mga pamilya. Pero ito kasi ang problema. Pag halimbawa may sakit si OFW, humihingi ng tulong sa kanyang agency. Ang sinasabi kasi ng ibang agency, Eto, tingnan mo kanina do sa bago niyang video, tinitira niya kagad yung mismong OWA. Ang gobyerno kagad tinitira niya halos lahat naman ngayon ng mga papuntang Saudi may agency. So sino muna ang dapat lapitan ni OFW sa kanyang kaso? Lalo pa undocumented. Tanga! Nuggets nyo? Ganyan kayo ka-fake news mga DDS. Mga tanga kayo talaga kahit kailan. Una, kung ikaw ay legal na OFW, documented ka, may agency ka, tatakbuhan mo. At kapag si agency mo hindi sumunod o hindi ka tinulungan, reklamo mo. 'Di ba? Ngayon, sino yung sinasabi mong ahensya ng gobyerno na hindi pinapansin? Dahil kung hindi, tutulungan pa natin para ireklamo yun. Banatang ko pa. Pero huwag kang magpapakalat ng maling informasyon na nakakagulo dun sa ibang kababayan natin na uto-uto. 'Di ba? Tuloy mo. nag-iinarte si OFW. Kadalasan pa kasi yung ibang mga OFW, lalo na sa ating mga kasambahay, kung may mga sakit sila, hindi sila pinapacheck up ng kanilang employer. Sino yan? Yan ang mahirap eh. Ba't ka ikaw mismo yung nagsasalita sa kanila, hindi mo naman kayang pangalanan? At heto pa ang problema. Marami ding mga agency na nagpapaalis kahit hindi na fit to work si aplikante. Sino yan? Isumbong natin. Isumbong natin. Gusto mo kay Rapi Tulfo, isumbong mo. Nasaan yung tubo? Diba? Sa ngayong mga ganitong panahon, ang dami ng mga nalantad at mga kalakaran ng mga agency na mga ganyang sinasabi mo. Ngayon kung meron man, sabihin mo. 'Di ba? Huwag kang nagbibigay ng kung anong espekulasyon diyan na wala ka namang pinapakita. Ayon, ito sa mga nagtatanong, ayon sa kanyang Facebook page na may 531 followers. Okay? Laki, 'di ba? Nakalagay dito, Auckland, New Zealand. Yan ang kanyang location na nakalagay. Pero mali, magsisinungaling lang yan. Yan. New Zealand, Tauranga, New Zealand. Ewan ko sa hinayupak na lugar yan. Ano nga sabi? Yan. YouTube channel. May YouTube channel pa pala yung hindot. Patay ka diha. Alam na this. Tuloy natin. OFW, pinapaalis nila dahil wini-waiver o ginagawan ng paraan. Tingnan nyo mga kaiksena, sunog na sunog kagad sila sa fake news na pakalat nila na tinatago daw ng gobyerno. Tingnan nyo po itong nasa baba. Ayan po nakalagay video courtesy of DMW, April 15, 2026. Gets? Saan ka nakakita ng tinatago, dinodokumento pa ng DMW? Boba! Nasaan yung tubo?
Tama ka dyan, Paul de la Cruz. Pero mamaya na yan. Kumalma ka, kalma na ako. O, tuloy natin. Wini-waiver or ginagawa ng paraan yung medical ni Nakita nyo mga ka-eksena, oh. Andyan yung ibang pamilya, oh. Andyan. Oh. Diba? Kasalin yan sa playbook direct. Sali pala sa playbook eh. Kaya nga po, sinasagot ko eh. Kasi, grabe, ang daming nauuto po sa kabobohan nitong mga to eh. OFW. Kaya napakasakit tignan na yung mga kababayan mo is umalis sila ng bansang Pilipinas, Kasalanan ko? Kasalanan ko, uwi silang bangkay? puno-puno ng pangarap para sa kanilang pamilya kasi alam naman natin na mahirap maghanap ng trabaho. Hindi, puntahan nyo na lang mamaya sa Facebook page niya. Ang pangalan nga niya ay OFW Heart Official. Yun ang channel. Tapos doon nyo makikita yung Facebook niya. Report nyo. Sinungaling eh. Nagpapakalat ng fake news. Hindi lang yan pati yung chismosa kanina i-upload ko yun. Hindi ko lang alam kung saan ang pangalan nun eh. Sa Pilipinas. Pero may kita mo na lang na nakakahon sila, di ba? Ang dami nun, 20. Hindi natin alam, hindi natin nabalitaan, pero may mga lumalapit sa atin na may mga sakit sila, hindi maganda yung sitwasyon nila, ayaw silang pauwi ng kanilang employer. Pero heto, mababalitaan na. Kita nyo mga ka-eksena kung gano'ng kasinungaling tong hayop na to. Yung employer ang binabanggit niya. 'Di ba? Pero kanina, doon sa bagong video niya na nakita nyo siguro, ay, ang dami kong views pag OFW yung namatay. Sige, gawa ulit ako ng video. Ngayon, 'di ba? Ito yung nauna, oh. Wala siyang kahit anong sinabi doon sa panibago niyang video. Kasi kung noon pa lang, alam niya na yung nangyayari at may humihingi ng tulong mismo at siya mismo ang nakakaranas, dito pa lang sa unang video niya, nasabi niya na yan. Nabanggit niya na yung sinabi niya sana kanina. 'Di ba? Na lang natin, may 20 pala tayong mga kababayan na galing Kuwait, napatay na sila. Tingnan niyo mga ka-eksena, yung nasa baba documented at nandyan yung family. Okay? Di ba? Nakakalungkot man or nakakagalit pero wala tayong karapatang magalit kasi hindi tayo yung pamilya. Pero bilang tayo is Eksakto, tang inumin mo. Nakakagalit pero mali. Dahil wala kayo sa karapatan para magalit dahil hindi ikaw yung pamilya. Ano ka, kabit? Ano ka, anak? Ano ka, asawa? Ano ka, kapatid? Diba? Doon pa lang wala na eh. Isa yan sa dahilan mga ka-eksena. Mamaya, i-explain ko ng buo. Hintayin nyo lang. May isa pa tayong candidate. isang OFW, makikita mo yung kababayan mo, nagtrabaho lang sa ibang bansa pero uuwi na, bangkay na. Ang galing! Congrats! Daming views! Mamaya ka. Itabi muna natin yan at puntaan natin yung pang number 3 chismosa. Oo, chismosa direct. Oo, chismosa to. Yan, itong putak inan to. Itong hayop na to, manggagamit, ginamit si Pangulong Bongbong Marcos para magtiba-tiba, magkapera, umangat-angat sa buhay. Pagkatapos, yun, tumambling. Di ba, Ma'am Maria Carpo Ginami? Happy second year. Walang OFW ang Napolitano. Ano ba to? Umalis ng bansa dahil sa agency. Umalis kami ng Pinas dahil pangarap na may choice tayo. Bawat choice may reward at consequences. Correct. Eto na. Ang number 1, isa sa number 1 to. Napakarami nilang number 1. Kung tutuusin, lahat sila kasi fake news eh. Itong hayop na to, si Bading. Di ata nababalita ni Auntie Claire to. Mamaya tayo sasagot ng buo dun sa tatlo ha. Dito, may babasahin ako sa inyo dito. At may papakita ako sa inyo sa sa screen mamaya. Ito muna, pakinggan muna natin chismis nitong bakla na to ay si Tabingi. Mga boss, no, hindi yata naibabalita ni Auntie Claire itong sitwasyon na ito. Meron kasi tayong 321 na kababayan na galing Kuwait ang naiuwi dito sa Pilipinas at yung 20 sa mga to ay
patay na ho mga kababayan. At hindi ko narinig o hindi ko man lang nakita sa balita na may ganitong sitwasyon. Ang sabi po rito ay yung 20 na to ay namatay hindi dahil sa kasalukuyang nangyayaring sa Middle East, kundi ito daw po ay natural death. Parang wala yatang balita na may mga kababayan tayong namatay at 20 yung namatay dahil sa natural death. Ano pa ba tong nakikita mo na to? 'Di ba? Hindi ba babalita yan? Ang gusto nyo kasi, i-post sa mainstream media. Pagkagulo ng mainstream media. O, bibigyan ko na kayo ng isa kong sagot sa mga marites na to. Kayo ba mga kaiksena, mga kapatid ko dyan? Kung halimbawa lang po, kayo yung may kamag-anak sa ibang bansa. Ano po? At namatay ng natural cause of death. Okay? Namatay ng kung may sakit, kunyari lang. Ngayon, uuwi ng bansa, naiuwi yung labi ng inyong mahal sa buhay. Gusto nyo ba i-post natin sa mainstream media? Ipangalandakan natin sa mainstream media yung pagkamatay po ng inyong kamag-anak? Gusto nyo po ba? Isa sa dahilan kung bakit hindi yan pinost at hindi yan binalita ng mainstream media ayon sa aking source na napakalupit. Dahil sabi ng mga pamilya na sila ay nagluluksa, ayaw na nilang maisa publiko, irespeto ang kanilang pagluluksa, tang inumin yung tatlo. Nasaan ba yung tubo? O, tanungin ko kayo, gusto nyo pagpiestahan kayo? Ayan o, biruin nyo, mga namatayan na yung mga yan. Kinalkal nyo pa para lang pagkakitaan nyo. Hindi nyo malang naisip. Yung mga pamilya na naiwan niyang mga yan, ayaw ma-expose. Ayaw na pagkaguluhan pa. Kasi sila naman ay pribado. 'Di ba? Tapos kayo, isa sa publiko nyo, yung kanilang, buhay. Nasaan ba yung tubo? Bobo talaga nito kahit kailan bobo. O, tuloy natin. Diba? Ang nire-report lang nila yung pagtaas ng presyo ng gasolina, Tanga ka kasi. ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pero itong mga kababayan natin, diba? So, yung tipong pumunta tayo sa ibang bansa para magtrabaho, tas ito po yung ating mababalitaan, nakakagulat naman mga boss, no? So, nakakalungkot lang mga kababayan itong mga kababayan nating OFW. Nakakalungkot talaga. Para lang kumita kayo, kahit yung pribadong buhay ng mga OFW yung namatayan, isinasa publiko nyo. Isipin nyo, 20. Ano nangyari yun? Bansang Kuwait pa yan mga kababayan ko Anong gusto mo? Ibang bansa? Halo-halo? Natural death. Hindi naman yata nire-report ito, mga boss, no? Bobo ka kasi. O eto mga kaiksena pakita ko sa inyo, ay sabihin ko sa inyo. Yan. Ayon po sa ating nakuwang informasyon mga kaiksena, okay? Eto, 20 deceased OFW who could not be immediately repatriated due to closure of Kuwait airspace. Makinig. Ang pagkamatay ng mga OFW po dyan ay hindi sabay-sabay. At yung iba ay may undocumented at yung iba hindi ganon kabilis iproseso. Tanungin ko kayo mga kaiksena, 'di ba? Kapag meron na hindi siya urgent yung mga kagaya na manamamatayan na talagang nagkaroon ng issue ng malaki na pasabog na kailangang umuwi. Hindi ba mga kaiksena, kayo na nasa Saudi, ilang weeks bago makauwi ang bangkay ng isang OFW. Kasi maraming pagdadaanan pa yan. Hindi yan basta pag namatay, isasakay mo lang sa sasakyan, iuwi mo na. Mga bobo kasi kayo. 'Di ba? Ang daming pagdadaanan yan, ikiklear pa yan kung saan saang
ahensya ng gobyerno ng bansa kung nasan yung OFW, permit dito, yung ganito dito, yung ganyan dito. Ganon kayo kabobo? Doon nga sa amin dito sa South Korea bago makauwi yung bangkay ng namatay na OFW, mababa na ang 2-3 linggo. Ganon. Tapos kayo, Saudi pa yan mas malayo. Nasaan ba yung tubo? At tama kayo, yung iba nga dyan, di ba yung iba dyan, 20 yan Yung iba dyan, nauna na silang, halimbawa, naunang namatay. Yung iba na bago-bago, naisabay na. Bakit? Inasikaso na ng DMW para masabay. Isang bagsakan na lang, isang uwian na lang. At bago yon yung ibang mga namatay, mga ka-eksena, naipit nga dahil sa pagkakaroon ng gera. Yung iba sana na pwede nang maiuwi, hindi pa nakauwi dahil naipit. Nakikinig ka ba? Bubo ka Basahin natin. Na-high blood ako. Charot. Sabi dito yan. 20 deceased OFWs who could not be immediately repatriated due to closure of Kuwait airspace until the 2-week ceasefire on April 7th, whereby airport operation resume but on a restricted basis. Ito pa, ilagay nyo sa utak nyo, mga bobon didi shit. 20 deceased OFW passed away due to cause unrelated to the current conflict. Hindi po sa gera with 5 of them having died prior to the February 28 when the war with Iran began. May isa pong kaso ng hit and run, car accident, at tinulungan po natin ang pamilya sa aspetong legal at recovery ng damage sa salarin. Lahat po ng pamilya ay makatatanggap ng cash assistance mula sa DMW, cash assistance at funeral and burial assistance mula sa OFW. So, hindi yan pinabayaan ng gobyerno. At yan po ay request, mga ka-eksena. Ito pakita ko. Gigigil kasi ako, ang daming tanga OFW rin ako. Kaya huwag kayong magmagaling. Huwag kayong magbida-bida. Na parang kayo lang yung OFW, bakla. Nasaan ba yung tubo? Relax, Derek. Wait lang, may papakita ako sa inyo. Gigigil ako sa hayop na to Lalo sa tatlong pinakita ko sa inyo, gigigil ako Wait lang. Mali. Asan na yun? Wait lang. Kukunin ko lang yung link na nakuha ko dito Sasampal ko sa mukha ni bakla. Change lang ako ng account sa Facebook. Nasa page ako ito na. Saan na yung link? Yan. Ang dami lang fake news talaga mga hayop Ito, pakita ko sa inyo. Leche Ang nakakatawa pa mga ka-eksena, sabi sila ng sabi na hindi binabalita, ayaw ibalita mga ka-eksena. Asan na to? Taysa. Yan. Ito. Wait lang po Live to, hindi to replay. Pakita ko sa inyo. Diyan pa lang, siguro naman, nakikita nyo na. Anong title niya mga ka-eksena? Anong nakalagay? Anong website yan? Pakitingin nyo. Anong website? Anong website? Diba? Arab Times, Kuwait. Sa tingin nyo, pipigilan ba ng OWA yan? Huwag nyo ibalita. Ano nakalagay dito? Kaninong video pa yung nakalagay dito? Bagong Pilipinas, tahanan ng OFW, Department of Migrant Workers. Tas sasabihin nyo tinatago, bobo kayo. Play mo ulit direct. Nakikita nyo mga ka-eksena? Taos po nakikiramay ang pamahalaan at ang OWA sa naiwang mga 20 pamilya ng OFW mula Kuwait sa pumanaw sanhi ng iba't ibang karamdaman.
Oh, kita nyo? Yan, nakikita nyo naman siguro mga ka-eksena. May babasahin tayo. Oh. May babasahin tayo. Kita nyo? Yan na. Nandiyan ang mga pamilya. Ang inyong iniwang alaala ay mananatiling inspirasyon sa sambayan ng Pilipino. Yan. Hindi ko nalalagyan ng tugtog kasi makaka-copyright tayo dyan. Yan. Okay? Maliwanag. Ha, mga ka-eksena. Diyan pa lang, bistado mo na yung kanilang naratibo na itinatago. Arab Times Kuwait. Tapos galing ang video sa OWA at sa migrant workers. Ayan, malinaw. O, basa tayo mga ka-eksena. Okay? Kuwait City, April 14. Dito tayo, pakita ko sa inyo. Ba't ayaw nito? Kuwait City, April 15, sorry. The mortal remains of 20 Filipino overseas workers from Kuwait arrived in the Philippines early morning on April 15 in a solemn repatriation marked by grief and quiet tribute. Official of the Department of Migrant Workers o DMW and the Overseas Workers Welfare Association or OWA, including Undersecretaries Felicitas Q. Bay and Dominic Rubia Tutay, extended condolence to the bereaved families, particularly the children of the deceased. A brief blessing ceremony was held upon arrival, led by pastor and a priest, offering final prayers before the remains were brought home to their families. Relatives of the deceased have appealed to the public for discretion and respect for their privacy, and they mourn their lost. Tang inumin nyo. Nasaan ba yung tubo? Nakita nyo to? Lakihan mo, Direk. Lakihan mo. Para sa mga bobon DD shit. Lakihan mo, Direk. Oh. Basahin nyo po ito, mga ka-eksena. Relatives of the deceased have appealed to the public for the discretion and respect of their privacy as they mourn their loss. Basic. Hindi nag-iisip ang mga inanto. Sino yan, Direk? Ito. Yan. Sino pa? Ito. Yan o, ito. Yan. At ito pa. Yan. Yung mga... Igigil ako talaga, oh. Paano kayo hindi manggigigil, di ba? Hindi na nga nila nirespeto yung mga namatay na OFW para lang makasira sila sa gobyerno at makapanira sa gobyerno at makuha nila yung naratibo, ginawa nila para ilabas pa ito, gawan ng maling detalye, diba? Ano daw? Taga-bukid. I-report nyo yung mga hayop na yan, walang patawad, pati patay. Diba? Tuloy tayo. Meron pa ba dito? So, ito mga ka-eksena, maliwanag naman po dito, mga ka-eksena, na itong, tawag dito, wait lang, sa sinabi ko kanina mga ka-eksena, ay hindi po pinabayaan ng gobyerno. Yan po, sila pong mga namatayan po ay may makukuha tulong mula sa gobyerno. At yung sinasabi po nilang hindi pinaalam ng gobyerno yung itong na to, dahil nga po sa hiling ng mga pamilya na wag na silang isa publiko at respetuhin ang kanilang pagluluksa. Yun lang mga ka-eksena. Pero sa mga DD shit, dahil bobo, dahil gusto kumita ng pera, i-fake news lang, okay sila. Okay na yun. 'Di ba? So, I hope mga ka-eksena, sa mga nakakaalam ng mga vlogger na nai-post ko, i-report nyo pag ganyan. Yan ang kalaban namin mga ka-eksena, yung mga fake news eh. 'Di ba? Ako direct kada fake info na nakikita ko sa FB ko, report. Yan. Mali kasi. Kung ako yung, wag naman sana, buti hindi ako. Kung ako yung pamilya ng nawalan, hanapin ko pa yun, report ko talaga yun eh. 'Di ba? So mga ka-eksena, tawag dito, punta tayo dito sa sunod natin topic. Maliwanag, di ba? Fake news, mga sinungaling para lang makagawa ng issue at sirain yung gobyerno. Di ba? At sirain si Pangulong Bongbong, pati OWA, para lang sa kanilang interest, po-make news na naman ang mga DD shit vloggers.
Halika na, next tayo. Alright, yung mga hindi pa nagla-like dyan, baka naman, pwede kayo mag-like. Oh, like na muna kayo dyan. Like naman, oh. Oh. Ano sunod? Wala naman. Ito na yung susunod natin, mga ka-eksena. Diba, pansinin nyo, yung mga DDS, kung saan nakapokus. Pero yung mabigat, hindi nila kayang pukusan o bigyan ng pansin itong issue ng COA ni Sara Duterte. Nasaan ba yung tubo? Magtataka kayo, 'di ba? Puro na lang sila kung ano-ano hindi nyo harapin tong sinasabing issue sa COA ni Sara na pinapasa uli na magkano? 73 plus, tas may 300 plus na milyon. Ay, naku talaga, oh. Nakakaloka. Oh, eto na. Asan na ba yun? Wait lang, ha. Wait, nawawala. Yun. Oh, ha? Wait lang, ha. Baka... Okay. Oh, yan. Game. Alam nyo, mga ka-eksena, yang issue ng COA ni Sara Duterte, sa COA lang muna tayo. Hindi naman yan, simpleng issue lang ng accounting error, kayo, naniniwala kayo, accounting error yon? Ito ay malinaw na usapin na pananagutan para sa pera ng taong bayan, mga ka-eksena. Kahit yung flood control, di ba? Nakita naman natin, mga ka-eksena, binasa, sinuri, tinimbang ng Commission on Audit ang depensa at sa huli, bokya si Sara sa apela nila. So, ibig sabihin, mga ka-eksena, hindi pumasa sa batas at sa audit sa audit standards ang paggamit ng confidential funds ni Buday. Oh, maliwanag tayo doon na kung saan yung pera, saan ba napunta? At kailangan itong ibalik na ni Sara Duterte. Magkano yun? Magkano? Sinong comment nyo nga? Magkano, diba? 73. Ay, tama ba? Hindi. 73.2. Tama ba? Million. Oh. Notice of allowance, final and executory. Kailangan ibalik. Diba, mga ka-eksena? Ito, pakita natin. Ito talaga, hindi ako makamove on dito sa kawawa naman si due process. Ano to? Ayan, 73.28 M, sabi. Diba? Oh. Tsaka yung isa pa, magkano yung isa pa? Oh, yung alam ninyo. Oh. Di ba, isa pa sa nila pakita muna natin, hanap muna tayo ng yan. Dito muna tayo sa, wait lang. Yan, okay? Wait lang. Pakita muna natin dito. Yan. Okay. O, yan. Pakinggan natin si, tag dito, Jokno. Tama ba? O, yan. Disallowance is issued and then later affirmed on appeal, there now gives rise to an obligation on the part of the persons responsible to restitute the amount. Is that correct? Yes, Madam Chair, when it becomes final. Who were those who were held liable in the notices of disallowance that were subject of appeal that you just mentioned? The Vice President as head of agency, the SDO, Ms. Gina Acosta, the accountant, Ms. Kaya, Ma'am Gina Acosta, papayag ka ba? Ikaw lang ang makukulong. Siyempre, di ba? O, pati yung amo mo dapat. Hindi pwedeng ikaw lang, kawawa ka naman, ma'am. Isipin mo yun. Si Sara, ang sarap buhay. Mas malaki yung sa kanya kaysa sa'yo, di ba? O, kaya maganda,
Huwag kang titigil hanggat Direk, hindi mapatay. Hindi, huwag kang titigil hanggat hindi makulong si Sara. Nasaan ba yung tubo? No joke, no joke. Villa del Rey and Colonel La Chica. Tama. Yung sinabi ni Ken Views. Mga DD shit na tulonggis, asa na yung pinagmamalakan yung highest score rating nyo? Inumin nyo pala eh. 345 million yung isa direct. Biruin nyo yan mga ka-eksena. So ang ibig ko sabihin yan ay sa mata ng COA, yung mga pondong yon, yung mga confidential funds na yon, ay dapat ibabalik ng mga nabanggit yung opisyal, beginning with Vice President Duterte and the others that you mentioned, dahil nga walang naging basehan sa kanilang paggamit. Am I correct? Yes, Madam Chair. Ang linaw mga ka-eksena. Alam mo, Sara, ito hindi naman ako graduate at hindi rin ako bugaga kagaya mo. Bakit sabihin mo direct? Hindi, ito lang Sara ha. Pwede naman gumastos eh. May confidential funds ka. Okay lang yan para sa akin. May confidential funds ka. Namnamin mo, inday. Kaya lang, di ba? Pwede ka naman gumastos niyan, pero may kondisyon. Kailangan lahat ng pagagastusan mo mailalathala at makikita kung saan mo pinaggastos yan, pinagagastos. Hindi ginamit lang sa pampapalamig ng pepe. Nasaan ba yung tubo? Grabe ka naman, Direk. Bakit? Ano nga yun? Yung pinag-stayan nila, Sara, magkano yung isang araw? Ano nga ang tawag dun sa na yun? Mamahaling, grabe, 11 million yata yun. Yung isang pinag-stayan lang nila, hayop na yan. Ano yun? Langit? Nasaan ba yung tubo? Diba? Ngayon, yun lang naman ang problema. Kung hindi mo kayang patunayan yung pinagagastusan mo at hindi ka nameke ng dokumento, diba? Okay lang sa amin. Basta dokumentado lahat. At saan mo pinagdadala yan? Walang problema. Yun, safe house. Hayop na safe house na yan. Ano yung safe house na yun? Heaven? Diba? Ngayon, kung wala kang eto mga DD shit, tibagin nyo. Hindi nyo matibag to. Diba? Kasi wala silang lusot eh. Magsoli si Sara, lalong aminado. Hindi magsoli, guilty talaga. Kaya, walang kawala. Isa to sa impeachment talaga na talagang tatagos kay Sara. Ngayon, kung wala kang maipakitang resulta, dokumento, o parang, wala tayong magagawa dyan. Malupit pa nga niya, nagpapareward pa si Sara Duterte. Alam naman natin na dapat public funds be supported by, dokumento. Tuloy niyo po. For audit of both the OVP and DepEd, did you find that the liquidation documents for both agencies shared the exact same red flags and or deficiencies? Yes, Madam Chair. Yes, there were similarities po. Yes, there were similarities po. Thank you, Madam Chair. Dagdag ko lang mga ka-eksena. 'Di ba? Tinatanong ng marami, ginamit nga ba or pinang-reward lang o para sa sariling bulsa? Ako, sagot ko, all of the above. Diba? Ang dami niyang issue. Ano ba yung mga issue niyan? Wait lang, anong comment nito? Magbayad man o hindi sabit si Sara. Diba? Ano mga sabit niyan? Kagaya nung illegal na pagbili ng office equipment. Magkano yun? Diba? Napag-usapan na ng kamera yun, magkano yung isang cabinet, lamesa, yung mga binagbibili ng halaga parang gawa sa ginto. Diba? Diyos ko, nakakahiya ka, Sara, talaga, inumin mo, hayop ka, leche ka. Publicized in your own co website, an unqualified opinion is defined as an opinion issued
when the auditor O concludes yan na, mga DD shit yung pinagmamalaki nyo. that the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. Can you confirm that an unqualified opinion merely affirms that an agency complies with the core rules on how reporting of expenses should be made, but whether that agency indeed used the funds in accordance with law is another matter? Let me check the COA website po. Yes po. So we have that affirmation. Unqualified opinion, Madam Chair. Yes, the unqualified opinion. I'll just rephrase po, no? The unqualified opinion merely affirms that an agency complies with core rules on how reporting of expenses should be made. But whether that agency indeed used the funds in accordance with law is another matter. Yes, Madam Chair. Madam Chair, there was a mention of notice of disallowance and a pending appeal, and if I recall correctly during previous hearings, the VP repeatedly stated during various media interviews that she filed an appeal in relation to the COA findings in the notice of disallowance issued. And I recall, I think part of the subpoena was that you were to bring all the documents. What is the subject of this appeal, Attorney Comora? Our notice of disallowance for the fourth quarter of 2022, Madam Chair. Fourth quarter of 2022, this would be OVP kasi wala Yes, pang DepEd po. No? OVP po. So, Attorney Comora, ano po yung status ng appeal na ito? Madam Chair, the Commission Proper of the COA has already decided on the appeal po. Can you say that again, Attorney Camora? The Commission Proper has decided on the appeal na po. The Commission and Bank has decided already on the appeal. Commission Proper po. The Commission proper has decided already on the appeal. Yes, Madam Chair. Okay. You may continue, Honorable Gutierrez. Thank you, Madam Chair. This is a development po, no? Kasi last time wala pa. So, meron na palang decision. Do you have a copy of this decision, Madam Chair? I have a copy po, and although hindi po namin siya nasama sa submissions for today, we could give yung digital copies po. Madam Chair, ano po yung finding ng COA dito? They affirmed our disallowance po. Madam Chair, since you have the copy on hand anyway, can you please read the dispositive portion of the ruling? Barbilat. Ano ba naman pangalan yan? Hosh. Hi, BMB Alexandre. Post ko muna. Di ba mga kaiksena, ano pa ba yun? Yung issue niya, di ba? Yung sa laptop, pagbibigay ng suhol, pa yan, may message pa. Disallowance na 73.28 M, tawag di ebidensya dun sa yung reward nga umabot ng 69.78 M para sa reward ni ano. Mamaya na yung gwapo, umigil ka dyan Tapos illegal purchase, tapos mabilis at kaduda-dudang spending. Sabi nga ni Caramil, hindi lang 11 days, kung hindi, wala pang isang araw, ubus na yung pera. Diba? Anomalya sa resibo at mga pagpirma. Tapos, naulit pa yan ng 2023. Diba? Ano pa? Marami pa yung mga kaiksena, di ba? Nako, ang pattern ni Sarah, halatang halata misuse, no documentation, disallowance, di ba? Tapos bandang uli, walang accountability ang walang iya. Ito, ay ABS-CBN kasi. Baka maka-copyright ako. Ito na lang. Just to be clear on this, when there is a notice of disallowance, this is based on the Joint Circular 2015-01 on the use of confidential funds. Am I right? Yes, Madam Chair. And once a notice of disallowance is issued and then later affirmed on appeal, yun sa AFP pa, no? there now gives rise to an obligation on the part of the persons responsible to restitute the amount. Is that correct? Yes, Madam Chair, when it becomes final.
who were those who were held liable in the notices of disallowance that were subject of appeal that you just mentioned? Nai-replay ko na pala yan. So, malinaw mga ka-eksena, wag na nating patagalin pa ang paghihirap ni Sara Duterte dyan. Yan. Ito naman, makikita nyo naman dito. Okay. Pinasasauli ng Commission on Audit kay Vice President Sara Duterte ang milyong-milyong pisong confidential funds. Tingin ng ilang kongresista, mabigat itong ebidensya para ipa-impeach ang bise. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa... Hello, tao po, mga DD shit. Anybody home? Anybody home? DDS, yuhu! lahat, maaari mo bang i-detalye itong desisyon ng COA? Yes, Jiggy, pinagtibay nga ng Commission on Audit and Bank na may irregularidad dito nga sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Sa inilabas nga po nitong desisyon sa apela ng OVP sa Notice of Disallowance, pinasasaoli po sa OVP yung 73.2 million pesos na confidential funds. Bukod nga kay VP Sara, pinangalanan ding responsable ng COA sina Special Disbursing Officer Gina Acosta at Chief Accountant Julieta Villa del Rey ng OVP. At Marian, anong naging basehan dito ng COA? Yes, himayin nga natin base po dito sa 22 pahinang desisyon ng Anbank ay bigura o opisina ni VP Sara na isinitin yung mga kailangan justification o clarification para po sa kanilang confidential expenses. Wala rin daw silang naipakitang patunay na naging matagumpay ang kanilang confidential operations. Lumalabas na 69.7 million pesos yung ginamit ng bise para sa payment of rewards na hinati-hati po sa cash, various goods at medicines. Nauna nang umapila yung... Sara, sana all may pa-reward ayos, kaya pala yung mga vloggers nyo, tiba-tiba Nasaan ba yung tubo? Sana all. kampo ng bise na meron namang Uy, si Barbie Barbie Lat. Hello. general statement sa kanilang accomplishment report. Yung kaway pa lang ni Barbie Lat, pambabae talaga, tingnan nyo. Yung kampo ng bise Tinama, na meron ayun namang general Ayun statement sa kanilang accomplishment report na nagsasabing 100% na naipatupad yung mga aktibidad ng walang sagabal. Pero nanindigan ang COA na hindi ito sapat. Wala po kasing inilatag yung kampo ng bise na detalye o breakdown ng confidential expenses at salaysay na tagumpay ang ginawang information gathering o surveillance activities. Wala rin daw anumang bahid na para ito sa national security, kaya hindi ito maituturing na confidential in nature. Dinisalaw din, Jiggy, ng COA yung mga biniling mesa, upuan, desktop computers at printers. Wait lang, may utang pa pala ako. Joy Lee, maraming salamat Barbie Lat, sayaw muna tayo, Barbie Lat. Talika na. Let's go. Barbie lot, Barbie, Barbie lot, Barbie lot, Barbie lot, Barbie lot. Ay, tama na, Barbie. Mamaya masyado ka naman. Hilig mo sumayaw Mamaya na. Tuloy natin to. Na nagkakahalaga po ng 3.5 million pesos. Wala kasing official receipts o sales invoice na isinumbite yung OVP, kundi pawang acknowledgement receipts lamang. Paano ito makakapekto sa impeachment? Totoo ba, direct na nasa Singapore daw si Barbie? Hindi ko alam. Totoo, nagpunta? Tang inumin na yun Barbie talaga kung totoo Maraming salamat, Joy Lim Proceedings, itong desisyon ng COA. Jiggy, para po kay House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, malinaw na ebidensya itong Notice of Disallowance sa maling paggamit ng OVP. Mga DDS, nagmamakaawa ako. Basagin nyo nga itong sa COA. Nasaan ba yung tubo? Sige na. Baka naman pwede nyong basagin. Baka try nyong i-debunk. Dali na. ng confidential
confidential funds. Naniniwala rin po itong si Manila 3rd District Representative Joel Chua na kahit pa hindi isama yung testimonya ng dati umanong aide at bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga, tatayo pa rin daw yung impeachment complaints laban sa bise base lamang sa desisyon ng COA. Gayon din po doon sa mga findings ng NBI na wala nga po mga or pagkakapareho yung lagda doon sa acknowledgement receipts. Gayon din doon sa mga findings ng PSA na wala nga pong records, no, itong mga nakatanggap ng confidential funds. Narito po yung kanilang pahayag. I think as far as the House is concerned, it will basically rise to a level of an impeachable offense, no? Particularly betrayal of public trust. So kung determination of probable cause lang ang pag-uusapan, matimbang. Kahapon, magbobotohan na kami, ako personally, boboto ako for probable cause. At normally, Marian, ay pwedeng iapila o di kaya ay magsumite ng karagdagang mga dokumento sa COA kung kailangang i-justify, kumbaga. Pero sa... Wala na, malabo na, mag-iimbento na lang. Nasaan ba yung tubo? Ay! Sa case ni VP Sara, paano mangyayari dito? Jiggy, final na, no? Yung pinag-uusap. Tingnan nyo yung kamay ng isang lalaki, bukti, pagkumpara mo kay Sara at kay Baste, para silang gano'n lang, maiksi lang yung kaway. Oh, tingnan nyo. Oh, diyan tingnan mo yung kaway ni Sara, gano'n. Maya-maya, babaguhin na ni Barbie lahat yung kaway niya. Teka, nakakabog ako ni Sara. Ayan, tingnan mo Oh. Sige, final na, no? Yung Ganun na yung kaway ni Barbie la to, mainhin na. Kanina ganun di ba? Bigla naging ganito na. Usapan natin. Di ba? Mga ganun pa siya, Barbilat. Barbie, Barbilat. Final na po itong inisyong desisyon ng COA sa kanilang notice of disallowance. Pinagtibay, kumbaga, ng COA itong inisyo nila. Ibig sabihin po, yung may irregularidad nga at hindi po talaga naipaliwanag, naisumite ng OVP yung kailangang mga dokumento para po patunayan na tama yung pinagamitan ng pondo. Kumbaga, Jiggy, ang sinasabi ng COA, hindi na po masasabi o madedefend ni VP Sara na pending pa itong kanilang kung tama ba o hindi yung pinagamitan ng confidential funds before the COA. At ito nga, Jiggy, kahit isaoli pa ni VP Sara yung pera, hindi po nangangahulugang absuelto siya, no? Hindi naman daw kasi ito mabubura yung findings ng COA na may irregularidad nga dito sa paggastos ng pondo. At sinusubukan pa rin natin kunin yung reaksyon ng kampo ni VP Sara tungkol nga po doon sa desisyon ng COA. Aantabayanan din natin kung dadalo siya sa susunod na impeachment hearing sa April 22 kung saan tatalakay ng komite ang umunoy hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Yan po muna. Alam nyo, maisingit ko lang. Maganda tong reporter na to, kaya lang nakakatakot pag kinagat ka, tingin ko punit balat mo no? Nasaan ba yung tubo? Matatalis yung ngipin niya, parang pirana, tinan mo. Komite ang umunoy hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Yan po muna yung latest. Dito sa Kamara. Feeling ko, pag kinagat ka talaga dito, wasak Pag ginanong ko, sigurado, pati laman mo sama No? Napansin ko lang, kayo naman, di naman, maiba lang, masyado kayo seryoso. Di ba ate? Joke lang naman yun. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. At hanggang dyan na lang muna mga kaiksena muna tayo At magluluto pa tayo ng ulam. Wala tayong kasambahay, wala tayong ganon. Kanya-kanyang luto lang tayo rito. Okay, so mga kaiksena, maraming salamat sa inyong pakikinig. At syempre sa mga nakuha at nalaman yung impormasyon mula sa akin, pwede nyo namang i-share yan mga kaiksena At i-like nyo na rin tong live natin. Tapos, yung Facebook page natin, baka pwede nyo namang follow, i-share nyo, ipapa-share nyo rin, ipapa-follow nyo yung mga kamag-anak nyo sa Facebook page ko, Tatry ko mag-upload doon. So, yun. Maraming salamat mga kaiksena. Magkita-kita tayo ulit sa susunod nating live stream. Malay nyo, mamaya, di natin sure. Pero,
Salamat po. Ingat kayo palagi mga ka-eksena. House band ka pala. Ano ka ba? Ulirang ina ako eh. Ikaw, ina ka ba? Kayo, ina nyo? Nasaan ba yung tubo? Maraming salamat. Thank you. God bless everyone. Ito na, ipabibigay ko na sa inyo ang lakwaltsera at bising. Pero traho niya parang laging may delay. Kaban ng bayan, parang nakaw sa gabi. Swipe dito, swipe doon, walang resibo, okay. Habang bayan naghihintay ng aksyon. Siya may pa-interview, may pa-global na eksena. Suit na plantado, salitay is crypto, pera output. Wala, presko lang ang meron, hindi pawis ang puhunan, kundi exposure, mas kilala sa camera kaysa sa serbisyo. Bisa sa biyahe, hindi sa opisina. Trabaho na pag-iwanan sa pila ng visa. Habang oras ng bayan, unti